si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Cancer! Cancer, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili. At magkaroon kayo ng self-love. And Cancer, gusto ko po magpasalamat sa pag-avail nyo sa aking serbisyo, Akashic Record Reading, Spiritual Counseling, at yung nag-request din po ng mga tarot card reading, at saka meron din po kasi akong serbisyo ng video call. So nag-adjust pa po kayo sa oras kasi iba po ang bansa nyo. Ako nasa Japan, kayo naman nasa ibang bansa. At nagpapasalamat ako na kahit gabi na sa inyo, in-adjust nyo pa talaga para makapagpa-reading lang po sa akin. Maraming salamat po, Cancer. So ngayon, Cancer, aalamin natin mga angel number na binabato sa iyo ng universe. At malamang yung iba sa inyo, hindi nyo alam kung ano ba ang angel number. Actually, synchronicity yan, Pero pagka inano nyo ang, kasi ang synchronicity, kasi isa yung sabay-sabay na kaganapan, na nangyayari sa atin, kumbaga, pag ni-research mo yan, synchronicity, ibig sabihin, estado ng pagkilos natin or ng isang tao na merong pagiging sabay-sabay. And then, meron pang isang explanation yan na merong masasabi kong pagkakataon o kaya pangyayari, na isa yung may kabuluhan. Kaya, masasabi ko na konektado rin ito sa past life nyo. Kaya, yung iba sa inyo, nagtataka kayo bakit ang reading ko kakaiba sa ibang tarot reader. Sila po, hindi po sila psychic medium. YouTuber lang po sila. Kaya huwag nyo pong ipareho ang reading ko sa kanila. Okay? At hindi ko alam kung kanino nyo po kino-compare ang aking channel. Okay? Ako po, isa po akong psychic medium. At ang main na trabaho ko dito sa Japan, isa po akong online fortune teller. At karamihan ng mga client ko is Japanese. Okay? And yung iba naman, kababayan natin, yung iba naman po, mga Chinese, Portuguese, ibang lahi sa madaling salita. Ngayon, itong YouTube channel ko, parang extension ko lang to para ma-reach out ko kayo, para makapaghatid ako ng mensahe. Dahil ako ay Spirit Guide Messenger. At hindi po ako ang pumili ng pangalan na yan. Binigay po nila sa akin yan. Okay? At yun ang gusto kong ipaalam sa inyo, At sa panahon natin ngayon, marami na po nagiging spiritually awakened na tao. Marami na po nagsasanay na mag-meditation. Kaya nga, yan ang isa ring synchronicity. Nasa Biblia rin yan. Noong panahon, ganyan din ang nangyari. Kaya sinasabi sa Biblia, many are called, but few are chosen. Isa na po yan. Ngayon, nangyayari din na po yan. Ngayon, marami rin po mga taong spiritually awakened. Yung iba naman, nauuwi sa placebo effect. Kaya maraming tinawag ang Panginoon, ang universe, pero iilan lang talaga ang napili. Merong mga chosen one, merong mga taong may calling, merong strong chosen one na masasabi mo, or baka depende. Tao lang naman kasi ang naglalagay ng label dyan. Meron sinasabi silang strong chosen one. Hindi yun. Ang importante dito, pagka sinabi mong spiritually awakened ka, spiritually enlightened ka, kailangan tubusin mo ang kaluluwa mo dito sa mundong ito. So, kailangan mo tubusin. Kasi itong mundong ito, wheel of karma. Kung mag-observe kayo sa kapaligiran nyo, yung mga tao, bansa, paulit-ulit ang mga pagkakasala ng tao. Madaling malaman yan kung talagang bibigyan pansin mo. Ngayon, pag bansa, mahirap na yan, marami yan. Kaya mag-focus ka na lang sa sarili mo. Kaya naman, ang gabay mo, binibigyan ka ng angel number para magkaroon ka ng kamalayan at maisaayos mo ang iyong kabuhayan, ang iyong landas, ang iyong spiritual journey, or kung ano mang mission ng meron ka dito sa mundong ito. Maaari yung iba sa inyo, dahil chosen one nga kayo, baka volunteer kayo. Pero kahit sabihin mong volunteer kayo dahil dito sa mundong Earth, mababa ang ating density, kaya naliligaw kayo ng landas. Nagkakaroon kayo ng karma tuloy ngayon. So, ganun po yan, So, ngayon,
Marami kasi akong mga bagong subscriber dito sa aking YouTube channel at yung iba mukhang bata pa ang edad. Kaya yung iba naman meron namang matanda ng edad, wala talagang kaalam-alam about sa mundo ng spirituality. Ngayon, bakit ka pa nagsisimba? Bakit ka pa? Maraming tao ganyan nagsisimba, nagdadasal. Wala, kulang sa paniniwala. Ano? Hindi marunong sumurrender. Gusto nila sila ang masunod, sila ang mag-control. Kaya mahihirapan kang kumonekta sa Panginoon. At hindi mo pwedeng, ang tawag dito, hindi ka pwedeng mag-ano ng excuse na, busy kasi ako sa trabaho ko, busy kasi ako sa business ko, busy kasi ako sa ganito, kaya wala akong time para magdasal. Ang pagdadasal, hindi kailangan pumunta ka sa simbahan o hindi kailangan magrosaryo ka everyday, 3 times a day, katulad sa kung gaano ka kadami kumain. Kahit 5 minutes, 10 minutes lang everyday. Paggising mo pa lang sa umaga, Lord, thank you. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin ngayon, Lord, pero surrender ako sa iyo, Lord. Ikaw na ang bahala. Gabayan mo ako. Yang ganyang konting statement lang, hindi nagagawa ng mga tao yan. Kahit yung ibang mga taro, yung buong sinasabi ko, hindi lang Pilipino, yung ibang sari-saring bansa, marami na ngayon. Mga nagtataro reader, nagkakandara pa sila, halos everyday, nag-upload. Sinasamba na nila ang pera, sinasamba na nila yung na-obsess na sila sa views, sa dami ng views, sa kinikita nila. Sinasabi rin niya ng Panginoon, hindi ka pwedeng sumamba sa dalawang master. It's either na sambahin mo ang Panginoon or ang material or kung ano man ang gusto mong sambahin, pera or tao. Pero hindi mo pwedeng parehuhin yun. Kailangan mas nakakataas talaga ang Panginoon. Bakit? Siya ang creator natin. Siya ang gumawa sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Inihipan niya tayo para maging tao tayo. Kaya nga nagme-meditation, di ba? Kaya pag nag-meditation ka, inhale. Yan. Ibig sabihin, yung inihip sa yung ni Lord na hininga, hihit-hitin mo yun. Tapos i-hold mo yun. Nanamnamin mo. And then, i-blow mo para, kumaga, iso-surrender mo. Ganyan, tapos hold. Ganon yun eh. Kaya hindi alam ng mga tao yan, pero nakasulat yan sa Biblia. Tinuturo din ni Jesucristo kung paano ang meditation. At yung sinasabi ding right ascension. Kaya nga, seated at the right hand of God the Father. Maraming explanation yan, Cancer. Kaya sinasabi ko sa inyo, na basahin nyo ang Biblia. Kasi ako, sa akin, hindi ko talaga ikinahihiya ang aking spiritual journey, ang aking spiritual experience. Sinishare ko yan dito sa aking YouTube channel ko. Kahit na yung iba sa inyo, maraming nang asar, maraming hindi naniwala, maraming mga alaskador, maraming sinasabi pa kung ano raw medyo crazy daw ako. Pero ano nangyari? Ngayon, bumalik kayo sa akin kasi gusto nyo magpa-activate ng kundalini nyo. Yung iba sa inyo, may mental, paranoid na. At hindi gagana ang placebo effect, Cancer. Kasi kabanalan to. Kaya dudurugin ka ng Panginoon hanggat sa maintindihan mo ang kaganapan na nangyayari sa buhay mo. At siya ngayon ang magmumold sa'yo. Huhugising kanyang muli ng perpekto ayon sa kagustuhan niya. Kaya hindi ikaw ang masusunod, Cancer. Tandaan mo yan, okay? Yung iba sa inyo, hindi lahat, At dahil nga marami po akong mga bagong subscriber, ayan, may nalaglag na. So, yan po, gusto kong ipaalam sa inyo na marami na, nag-iba na po, nasa New Earth na tayo at yung iba, naandun pa rin, naandun pa rin sa low density. Kaya may chance kayong baguhin naman ang inyong kamalayan. At yun ang intention ko na mabigyan kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. I'm sorry, nabulol na naman ako. Okay? So ngayon, aalamin natin, Cancer, kung ano ba ang mga meaning ng angel number na binibigay sa iyo ng universe or ng iyong spirit guide, ng iyong gabay, guardian angel, depende kung anong pinapaniwalaan mo, pero pare-pareho lang yan sila. Okay? Aalamin natin. Uy, meron na nalaglag. Okay. Ang dami. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Esoteric ang barahan natin, ha? Pero Japanese kasi siya. Ako na lang ang magbabasa. Suyoi Kizuna. Strong bonding. Strong bond.
And then, kailangan mong mag-grow dito. Kailangan mong mag-grow. Ay, baka yung iba sa inyo, nakita nyo na ang inyong soulmate. Or sinasabi nyo, twin flame ko siya. Maaring oo, twin flame nyo, yung iba sa inyo. Maaring yung iba naman sa inyo, hindi twin flame. Baka yung iba sa inyo, karmic. Or yung iba sa inyo, romantic soulmate. Pero, nga pala, angel number din pala. Sorry. Nakalimutan ko. Tinabi ko lang yung baraha. Nakalimutan ko. So, ikaw ang Cancer na gusto mong mamuno. Mamuno, bawa kung kayo ang may karelasyon ka, gusto mo siguro ikaw ang masusunod, ikaw ang mag-handle ng pera, mag-handle ng inyong samahan. Pero, malamang yung iba sa inyong Cancer, may ganyan nga kayong klaseng mindset or kagustuhan, pero kulang naman kayo sa self-confidence. Nilabas ko ng baraha kasi walang tumalsik. So, malamang kulang kayo sa self-confidence. Trapped in fear. Okay. Love begins. 810. 810, 810, or 9. Okay? Or baka nakakita mo na 9 kasi to, tapos 0, 90. Pero 99 plus 0, bagsak pa rin 9. And then meron kang 4, meron kang 12. Okay? 12, 1 plus 3, 1 plus 2, 3. And then ito 7, angel number 7. 4 plus 3 kasi 1 plus 2, 3. Plus 4 plus 4, 7. Or 16. 4 plus 12, 16. Then 16, 1 plus 6, 7. So 7 din. So ngayon, katulad sabi ko, malamang na ikaw ang Cancer na kulang ka sa self-confidence. Maring hindi lahat sa inyo, no? Pero ikaw ang Cancer na gusto mo makipag-ugnayan sa mga taong mas matalino sa'yo, mas may alam sa'yo. Kasi para sa'yo, sila yung kawiling-wiling na tao, or ikaw yung Cancer na meron kang ideal life na gustong matamo, or meron kang, let's say na sarili mo, gusto mong matamo, or if ever na mag-aasawa ako, gusto ko happy life, meron kang ideal life na gano'n, or yung sa mismong sarili mo, hindi ko alam kung ilang taong ka na, no? Baka ideal life mo na sana nung bata ako, ganito kasaya ang pamilya ko, sana nung ganito ako, meron kaming ganitong klaseng kabuhayan, meron kaming ganitong klaseng samahan, yung gano'n. So meron kang ideal life, ideal situation, estado ng buhay na nais mong matamo. And ikaw kasi ang Cancer na maalalahanin. Maalalahanin ka and mabait ka, tingin ko. At handa ka namang i-sacrifice mo ang sarili mo. Mapagmahal ka. And maraming tao ang lumalapit sa'yo para manghingi ng tulong, payo. And malamang ang hanap mo, ikaw Cancer, ang hanap mo sa isang relasyon, yung seguridad, security, yung taong mamahalin ka. Hindi yung taong meron ka lang sigurong gusto na kung ano, pero hindi mo, mahirap sabihin malamang na may rason ng paghihiwalay ng kung naging hiwalay ka, kasi meron kang hinahanap hindi mo alam kung ano yun. Bakit? Kasi yung soul mo ang naghahanap. Ngayon, yung soul mo at yung isip tao, okay, magkahiwalay kasi yan, hindi match. Kaya kailangan mong kumonekta sa higher self mo para maging one kayo. Magkaisa kayo. Okay? Ng mo sarili mo yan. So, malamang na meron kang hinahanap, ganito, ganyan, pero hindi mo malaman or hindi mo alam kung paano mo matatamo. Pero ikaw ang Cancer na naghahanap ng seguridad, taong mamahalin ka, gusto mong mahalin din ang taong yun, kung sino man yun. Kaya, meron kang rason na kapag ka
tingin ko kahit sabihin mong nasa isang relasyon ka na, let's say, okay naman kami ng karelasyon ko, pero meron ka pa ring pagkabalisa. Meron ka pa ring parte na nababagot ka. Kasi hindi kontento ang soul mo. Hindi naman sa, malamang yung iba sa inyong Cancer, nag-away kayo ng karelasyon mo, nag-split na kayo, or naghiwalay na kayo, or iniwan mo, kung anumang relasyon na meron kayo, kayo lang nakakaalam. Pero kung ikaw ang Cancer na, hindi, matanda na ako, may asawa na ako, ay ganito na kami. Still, kahit nasabihin mo, hindi kayo hiwalay, na andun pa rin yung parte na hindi ka 100% na kompleto. Dahil meron tayong 4+3, kasi completion yan eh. So, meaning, hindi ka kompleto. Kaya nakakaramdam ka ng pagkabalisa, nakakaramdam ka ng pagkabagot kasi may kulang. Pero hindi mo alam kung ano ba yung kulang na yun. Kaya yan yun eh. Aminin mo man sa sarili mo o hindi. Tingin ko meron tayong ditong bahay, di magpapamilya. So angel number 4 and then meron kang 04. Okay? Then pwede itong 104 kung nakakita mo na to sa relo. And then madilim itong barahan to medyo grace, and then dito grace with S plural. Gray ang color niya, and then meron tayong sacrifice, nakataas ang kamay nito. And then dito trap, nasa kulungan siya, which is angel number 8 ito, no? Mamaya na yung angel number 8. Pero dito muna tayo. So, ito sinasabi ng mga barahang ito, no? Malamang ikaw ang Cancer na meron kang child issue. Hindi ko alam kung ilang taong ka, pero meron kang issue sa pagkabata mo. Ikaw lang nakakaalam yan, ha? Ikaw na, hindi ko nasasabihin kung ano man. Depende yan sa gender mo, Cancer. Baka yung iba sa inyo, kaya nauwi kayo sa pagiging bakla, pagiging tomboy, or meron kayong naging child issue nung bata pa kayo, na tinago nyo siguro. Trap kayo dun. Tinago nyo dahil hindi nyo mailabas-labas, dahil malamang na ikinahihiya nyo rin, or wala kayong mapagsasabihan tao. Or siguro, yung pamilya mo rin, huwag mo na ipagsabi. Atin-atin na lang to. So, meron ka mang naranasan before na bit-bit yun ng soul mo, na hindi yun napapalaya. Actually, marami tayong case na ganyan, tayong mga tao, lalo na kung hahalukayin natin ang iyong past life. And hindi lang sa past life mo, or hahalukayin natin ang iyong mga nakaraang kaganapan, kung kakausapin ko ang kaluluwa mo, lalabas at lalabas yan. Kaya Cancer, masasabi ko lang dito, pagdating sa relasyon or sa pag-uugali mo, pakikisama mo sa tao, sa mismong pakikisama mo sa karelasyon mo, may malay ka man o wala, lumalabas yung ugali mo, overly sensitive ka. Kaya sa sobrang sensitive mo, nauuwi ka sa pagiging jealous, insecure, inggit, or baka yung iba sa inyo, nahihirapan ang person mo dahil highly maintenance ka siguro, magastos ka. Kasi ikaw ang Cancer na meron kang pangarap. No? Maring hindi lahat sa inyo, pero yung iba. Pero malamang yung iba sa inyo nahihirapan ng karelasyon mo, magastos ka. Or marami kang bili dito, bili doon. Gusto mo ng kotse, gusto mo ng ganito, or kung ano man yun. Hindi ko alam. Sinabi ko lang, ikaw nakakaalam yan. So ngayon, para sa person mo dito, nakakita ko ang feeling ng person mo dito na tingin niya sa'yo, childish ka. Tingin niya sa'yo, drama queen ka. Marami kang istorya na drama queen nga eh. Kaya isa na rin yan na nagdudulot ng parang lumalayo ang feeling ng person mo. Sorry, Cancer ha, medyo negatibo ang lumalabas sa feelings ng person mo dahil may kulay tsokolate dito. At saka dito, maaaring yung person mo rin mahal ka nitong person mo, natatrap siya, pero meron kang ganung klaseng pag-uugali. Kaya, pero alam mo, hindi ko alam kung lahat kayong Cancer na tinatahak nyo na ang mundo ng spirituality. Pero kung ikaw yan na Cancer, malamang na mahihirapan ka makalabas
sa dark night of the soul. Kaya ito, isa rin tong trap. Trap ka sa dark night of the soul. Ang dark night of the soul kasi, naandyan kasi, may stages yan. Kaya hindi ka pwede agad-agad makakapunta sa crown chakra mo. Okay? Kailangan mo simulan yan, mag-grounding ka sa root chakra mo at hindi yan nakukuha sa pagulay-gulay lang. Okay? Nakukuha yan sa awareness mo, sa ugali mo. Kaya kung tatanggalin mo yung ego mo, yung insecurities mo, yung pagiging selfish mo, yung overly, kung ano man ang meron kang over na pag-uugali mo, yan ang kailangan mong harapin. Kahit sabihin mo pang, hindi ko tinatahak ang mundo ng spirituality, still kailangan mo pa rin i-balance ang ganyang pag-uugali mo. Lalo na kung naghahanap ka talaga ng ideal life, ideal family, ideal relationship, ideal person na makakaunawa sa iyo. So, yan ang kailangan mong gawin. Dahil ang universe, andito ang rainbow. Tatlo ang rainbow mo. Alam mo, ang universe or ang Panginoon, lalo na kapag tinahak mo ang mundo ng spirituality, dudurugin ka talaga ng Panginoon. Dudurugin ka. Dahil siya ang mag-aano sa'yo, ang magmo-mold. Siya ang maghuhugising ka niya ulit. Gagawin ka niyang perpekto ayon sa kagustuhan niya. Kaya ang kailangan mo, sumurrender talaga. At kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, yun ang sundin mo. Marami sa ating mga tao nagdadasal, hindi naman obedient. Nagwo-worship, hindi naman naniniwala, hindi naman surrender. Gusto nila kontrolin. So hindi mo makokontrol ang universe o hindi mo makokontrol ang karelasyon mo. Kung gusto mo ng pagmamahal na talagang mamahalin ka, dapat ikaw rin mag-offer ka ng pagmamahal. Kahit ano pang sitwasyon ang meron ka, lahat yan pumapatak talaga kasi synchronicity ang pinag-uusapan natin sa reading natin ito, which is ang nasa ibabaw ng synchronicity ay ang Panginoon, ang universe. Ngayon, ano ba yung universe na yan? May plano yan. Lahat ng buhay, kasi sila ang gumawa ng buhay natin. So, natin, meron tayong story dito sa mundong ito. Lahat nakaplano na yan ayon sa kanyang kagustuhan. Pwede kang mag-request, pwede kang kaya nga lang, kailangan mo sumurrender. Hindi ikaw ang masusunod. Kaya kung magdadasal ka kay Lord sa universe, actually meron kang abundance dito, Ito, 1 plus 4, 5. Yan. And then 1 plus 2, 3, which is Ascendant Master. Ascendant Master, sila Buddha, si Jesus, Mama Mary, Saint Germain. Ewan ko sino pa gusto nyo sabihin dyan. Pero yan ang ating mga big brother na tutulong sa inyo. Or baka yung iba sa inyo, mga nawala yung kamag-anak na sila na ngayon ang gumagabay. Kasi sari-sari yan . Meron tayong gabay na labas-pasok. Meron namang gabay na ever since na paglabas mo dito sa mundong ito, binigyan ka na ng gabay talaga. So, meron yan, depende. Then later on, papasok ang Ascendant Master, bibigyan ka ng, mga angel number. So, yan ang meaning ng angel number na pinapadala sa iyo. Ngayon, maaaring ikaw, Cancer, na napapalibutan ka ng mga tao na may mga malalaswang pag-uugali. Or posibleng maakit mo ang mga ganitong klaseng tao, mga ganyang klaseng katangian, kaibigan. Kaya masasabi ko na ikaw ang Cancer na walang takot na nararamdaman. Parang go ka lang ng go. Kasi gusto mong kontrolin. Kaya malamang Cancer, nahihirapan kang mag-isip ng klaro. Kaya may mga karanasan ka sa pagkabata mo or sa buhay pag-ibig mo, sa mga naging karelasyon mo, na pinipilit mo sigurong paglabanan ang takot mo. Kaya meron kang klaseng sitwasyon na, nauuwi kayo sa pag-aaway, alam mo yun, hindi kayo naghihiwalay ng yung meron kayong mutual understanding na, sige, maghahati tayo sa ganito, or sige, maghiwalay na tayo, meron ka pa, yung ganun, hindi. More on nag-aaway. More on nauuwi sa labanan. Baka yung iba sa inyo, demandahan pa. Kaya, nakakita ako sa iyo dito, Cancer, pumapasok ka agad sa protection mode. And then, malamang yung iba sa inyo, talagang yun ang sinasabi ng person mo, drama queen ka. Or baka yung iba sa inyo,
umaano ka lang na, kunwari nagsasacrifice ka, pero hindi ka naman nagsasacrifice. Kaya malamang yung iba sa inyong cancer, ganyan ang iniisip ng person mo. Kaya maaaring ikaw ang cancer, no? Na nawalan ka rin siguro ng pinaka-goal mo sa buhay mo. Pero itong sinasabi sa iyo ng gabay mo, meron ka, new love begins, new beginnings. Ang kailangan mo lang kasi, matibay na pundasyon dito para ma-achieve mo yan. Oo, meron kang kailangan i-sacrifice, which is yung ego mo. Kailangan mong delusion. Alisin ang ego mo. Paglabanan. Kaya sa isang relasyon, maaaring na-reject ka or may taong ikaw ang ni-reject or nang-reject ka, kung ano mga ano yan. Nakaranas ka ng matinding isolation, in-isolate ka, or in-isolate mo ang sarili mo. Dumanas ka ng matinding kalungkutan. Pero sinasabi sa'yo dito, actually meron ka 8+9, kasi nga new beginnings. So, sinasabi sa'yo dito na yung mga lahat ng dinanas mo, kung ano man yung dinanas mo, ikaw lang nakakaalam. Pero hindi ka perpekto. May kasalanan ka, nagkamali ka, at in-isolate mo ang sarili mo. Ito na kasi ang period of time mo para kilalanin ang sarili mo, para baguhin ang sarili mo. Or pag-aralan mo ang mga bagay-bagay na naganap sa buhay mo, mag-throwback ka para makilala mo ang sarili mo. Kumbaga self-reflection, self-discovery, self-awareness. Para magkaroon ka ng clarity sa future mo. Ano ba ang gusto mo sa future mo? Or kung linawin kung ano ba talaga ang nais mo sa isang relationship, sa karelasyon mo. Depende kung anong klaseng samahan, connection ang meron kayo dito sa taong ito. Pero cancer, ito sinasabi dito ng dalawa nating esoteric na baraha. Maging tapat ka. Tanggapin mo ang iyong tunay na pag-uugali, damdamin, kaisipan, at kung ano man ang naiisip mo, at magbigay ka ng tapat na sagot. Bawa, kailangan yung meron kayo, siguro may iba sa inyo, may anak kayo, naghiwalay kayo. So, kailangan maging honest ka sa bawat sagot, sa bawat gusto mo, sa damdamin mo. Maring sa sarili mo lang, pwede rin yun. Or sa mismong karelasyon mo. Kaya pag nakita mo yung mga ganyang klaseng angel number or orasan, isipin mo, unang-una isipin mo dahil may rainbow ka dito. So, nakakita mo siguro to 14, 12. Or 1 plus 4, 5, and 7, 10, 27. 27, 2 plus 7, 9. Na 9 din. So, angel number 9 or 12 or 14. Alin man dyan. Nakakita mo siguro yung mga ganyang klaseng angel number. Una, mahalin mo ang sarili mo. Okay? At isipin mo na may supporter ka. Sino yon? Mga gabay mo. Guardian angel mo. Or ascendant master. Hindi mo sila nakakita sa normal na mata mo. Pero, suportado ka ng mga anghel mo. Hindi ka nag-iisa. Okay? Kahit na sabihin mong in-isolate mo ang sarili mo sa mga tao, nagkulong ka sa kwarto ng ilang taon, ilang buwan. Dito marami sa Japan yan mga hindi lumalabas ng bahay. Pero, still, hindi ka mag-isa. May kasama ka, may nanonood sa'yo. Hindi mo lang nakakita. And sinasabi rin ng angel number na yan, Cancer, ingatan mo ang sarili mo. At tingnan mo ang sarili mo ng may pagmamahal. Mahalin mo ang sarili mo at sinasabi na maniwala ka na may naghihintay sa iyong new beginnings, love begins, mga bagong buhay, bagong kinabukasan, magandang buhay, bagong pagmamahal, bagong tao, magandang kinabukasan. Pero bago mo matamo yan, kailangan paunlarin mo muna ang sarili mo, ang iyong pagkatao. Kaya kailangan mong mag-mature. Mag-mature ka dito. Mag-grow. Dahil may better future na naghihintay sa'yo. Pero kung hindi ka mag-grow, gugulong ka na naman sa parehong patibong na andun ka pa rin sa wheel of karma. Kaya, paulit-ulit. Pero ang sinasabi ng gabay mo, kailangan mong mag-grow, para makaalis ka na dyan, makatamo ka ng happy life.
Di mo lang alam na meron kang mission dito sa mundo. Kaya kailangan mong matuto ng compassion. Actually, sinasabi sa'yo ng angel number 8, may darating na mahalagang milestone sa buhay mo. Important event sa buhay mo. Cancer. At ito ang period of time para magbago ka. Kung sa sinasabi mo, Cancer, ngayon nga ay nasa isolation period ako. Yun na ang time mo ng reflection. Self-reflection and self-love. At harapin mo ang bagong buhay kasi meron new beginnings. Kaya ka na in-isolate ni Lord. Akala mo ikaw lang nag-isolate sa sarili mo. No, hindi. Si Lord ang naggumawa niyan. Para mag-grow ka. Para magkaroon ka ng self-realization, self-awareness. Hindi yan sa kagustuhan mo. Kaya kailangan harapin mo yung bagong buhay na ibibigay sa'yo. Pero bago mo matamo yan, yung ibubuhos sa'yo ng universe, panibagong relasyon, panibagong tao, panibagong samahan, connection, kailangan mo munang mag-grow. At importante yan. Mahalaga yung milestone na yan. Importanteng event yan sa buhay mo. Kaya, kung meron kang pakikiramay sa kapwa mo, mas mapapadali at mas gaganda ang enerhiya mo, ang bagong buhay. Mas mapapadali mong ma-attract yan. Kasi yan ang kailangan dun eh. Yan ang sinasabi sa Biblia. Love your neighbor as you love yourself. Kaya kung mamahalin mo ang mga tao sa paligid mo, makikiramay ka sa kanila, uunawain mo ang kanilang mga nararamdaman, hindi ka magmamataas, mas mapapadali ang biyayang ibibigay sa iyo ng universe. Kuha tayo ng iba pa nating baraha dito. Sabi muna natin yan. At saka, sinasabi rin na dito, kasi meron kang achievement, di ba? So, sinasabi niyang angel number 4 na yan, talagang magtatagumpay ka sa buhay pag-ibig mo. Kaya wag mo sasabihin, matanda na ako, or kailan pa, pagtanda ako. Kahit saan sinasabi sa iyo ng universe na, kumbaga, blessings niya yan sa iyo. Magtatagumpay ka, maa-achieve mo ang magandang buhay pag-ibig, ang masayang pamilya, ano yan ba ang iyong ideal life na gusto. Kung magiging independent ka at hindi ka aasa sa ibang tao or sa mismong karelasyon mo, aalisin mo ang sarili mo sa sarili mong paniniwala lang, maa-achieve mo ang gusto mong pagmamahalan, ang gusto mong pamilya, samahan. Kasi pagka meron ka namang minahal na tao, nagpakasal kayo, naging asawa ka, hindi lang kayong dalawa, pamilya niya, pamilya mo, kapatid niya, kapatid mo, or baka pareho pa kayong may mga anak. So pagka binigyan ka talaga dito ng blessings ng Panginoon, kailangan meron kang pakikiramay. Katulad na sabi ko, kung pareho kayo may mga anak, di ba? Kailangan tanggapin mo rin yung anak niya. Kailangan tanggapin niya rin yung anak mo. Which is yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon dito. Magkakaroon ka ng malaking puso. Dahil malawak yung rainbow na yan. At sari-saring color yan. So, ganyan ang kailangan para mag-grow ka. At sinasabi sa iyo dito, magiging matagumpay ka. Ang daming naglabasang number. Ano to? 4 plus 8, 12. Andito 12 din. So, angel number 12, 12 or angel number 48 lang. Ay, 22. Oh, ayan. Baka yung iba sa inyo, nakita nyo na ang inyong romantic soulmate. Or baka naman karmic twin flame. Toxic relationship. And then 14. 1 plus 4. 1 tsaka 4. Tapos ito rin 4. So 14, angel number 14. 14 or angel number 55. Beautiful uncaging. And then meron tayong 23. 5 din to. 2 plus 3. 5. Healing the heart. Healing the heart. And then 47, angel number 11. Oh, naandito ang susi. Ayan. Oh, ho, 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 ho. 11, 16. Kasi 5 to, di ba? Tapos ito 11. So 5 plus 6, 5 plus 11, 16. 16, 1 plus 6, 7. So, kailangan kanila ng 7 dito, di ba?
Ito rin 7. And, okay. So, alam ko na. Ikaw ang Cancer na masasabi kong masyado kang involved sa person mo. Okay? Masyado kang involved. Pero, yung tipong hindi mo maiiwasang alising isipin na parang wala ka nang nakita kung hindi yung karelasyon mo, yung asawa mo, yung boyfriend mo, girlfriend mo, yung karelasyon mo, yung person mo. Tapos, nakakalimutan mo na ang sarili mo. Halos mabaliw ka na siguro sa pag-aalala, halos sobra-sobrang pagmamahal siguro ang ibinibigay mo sa person mo. Talagang siya lang ang palaging nasa isip mo, parang halos paranoid ka na sa kanya. Yung pag hindi nag-text, mag-aalala ka agad. Pag hindi ka pag umuwi, yung ganun ba? Nagiging makitid siguro ang isipan mo or talagang nagiging insecure ka talaga dito. Napupuno ka ng insecurities dahil sa sobrang pagmamahal na gusto mo ialay mo. Kaya malamang yung iba sa inyo, yun ang nagiging sacrifice. And then, yung ding karelasyon nyo, nahihirapan din sa ganyang pag-uugali. Pero ito ang sinasabi sa inyo ng mga angel number na to. Actually, 7, di ba? And then 22, 12. Ito, angel number 12, and then 12-3-3-3. So, ascendant master na naman yan. Then, meron ka rin 23 dito. Tapos, ito, 14-55. Daming pare-pareho ang nito So, maaaring hindi mo napapansin ang mga kinikilos mo, Cancer. Hindi ka na aware kasi wala ka ng clarity. Or, kahit na nakakita mo ang sarili mo na kung ano man yung nakakita mo sa sarili mo, pero wala kang ginagawa. Kundi unahin mo na lang yung person mo, unahin mo na lang kung ano yung nararamdaman mo. Tapos nababalisa ka. Kapag wala kayong communication, wala kayong connection, walang contact, or ikaw ang nawawala ng contact. Kaya kahit sa maikling panahon lang, kahit sa kung anong paraan ang gusto mong baguhin, masyado ka kasing nahuhumaling sa person mo. Or sa mismong pag-ibig mismo. At masyado kang umaasa sa sukli, sa kapalit. Malamang na yung person mo napagod sa ganitong klaseng pag-uugali mo. Kaya kailangan mo talagang baguhin. Kaya 5-5, asan pa yung 5? Ito rin 5. So, kailangan mong baguhin kasi nagpapadala sa iyo ang angel number na maging independent ka. Baguhin mo na kung ano man ang negative na pamamaraan mo, negative na pag-iisip mo. At isa pa, manatili kang matatag, mag-isip ng positibo, panatilihin mong bukas ang isipan mo, kasi nag-aalala ang mga anghel sa iyo. Nag-aalala ang angel number. Ito, 848. 848, ayan makikita mo yan. And then angel number 14 din. Kaya, sinasabi ng angel number na yan, kapag tumigil ka sa pag-iisip tungkol sa person mo or sa negative, magkakaroon ka ng kapayapaan at magkakaroon ka rin ng komportableng relationship. Kaya iwasan mo ang sobra-sobrang pagiging clingy, selos, mag-isip ng negatibo, at hindi lang sa sarili mo, sa sitwasyon, sa kaganapan, or sa mismong karelasyon mo, mag-focus ka sa sarili mo in a positive way. Ibaling mo ang pagkahumaling mo sa person mo sa sarili mo. At matuto ka magtiwala sa tao. At magtiwala ka rin sa sarili mo. At sa mga taong nakakasalamuha mo. Hindi kailangan na ang bawat tao ay pag-isipan mo ng masama. Hindi kailangan na kung ano-ano na lang ang papasok sa isip mo at yun ang, kumbaga lalo na kapag negatibo, tapos doon mo aanuhin ang person mo, kung sino man yun. So, matuto ka magtiwala sa bawat tao, lalo sa mga nakakasalamuha mo, at lalo kung nanliligaw pa lang sa'yo. So, hindi kailangan ng bawat tao na pag-isipan mo ng masama. At sa gawin yan, pag inayos mo yung negative na pag-iisip mo,
tiyak na magkakaroon ka ng pangmatagalang kaligayahan, pangmatagalang samahan. Yan ang inaan mo. Yan, kumbaga yan ang susi eh. Binibigay na sa'yo. Binibigyan ka na ng hint ng guardian angel mo, ng ascendant master, ng spirit guide mo. Pero isang hint at, nag-ingay na naman yung ibon ko, pasensya na ha, biglang umiyak eh. 22, 23, para kailangan mo mag-step up talaga dito. 22, 23, and then meron tayong 47. Siguro nakikita mo na sa orasan ang 810. 810, maga, gabi, or ano ba, 412 sa orasan, alas 4 at alas 4:12. 412, 104, or 810, ano pa ba? Or 848 dito, 848. Ang dami dito, 122 rin ano. Tapos dito 423. 12:47. Alas 12. So marami ka. So eto sinasabi sa iyo, no, dapat mong gawin kapag nakita mo sa orasan ng mga angel number. Kasi kailangan mong ma-heal dito yung trauma mo. Kaya yung hindi mo pwedeng sabihin na okay ako ganun. Alam mo, lahat ng tao meron talagang trauma since nung pagkabata. Meron tayong mga magulang natin, tinatakot tayo, matulog ka na kasi lalabas ang aswang, natatrauma ang bata dun eh. Kahit sari-sari, pag hindi ka nag-siesta time, lalabas ang kantasma dyan, mga ganyan, white lady, kung ano-ano pa, natatrauma rin ang bata dun. So malamang na meron kang ganun. Depende kung anong klaseng child issue ang meron ka, trauma mo ng pagkabata mo, at meron ding natatrauma na wala man sa pagkabata, since no nagkaroon ka ng karelasyon, merong ginawang ka na hindi maganda at na-traumatize ka dun. So, meron din yon. So, sinasabi sa'yo dito ng mga angel number na to, lalo na pag nakita mo sa orasan, una, gunitain mo ang iyong alaala nung pagkabata or kung ano man yung sa tingin mo yung time na yun ang nagbigay sa'yo ng trauma. Gunitain mo yun, alalahanin mo, balikan mo. Pero hindi yung masalimot na feelings yung damdamin. Yung kaganapan lang. Balikan mo, ganito pala nangyari, ganyan. So, pangalawa, makipag-usap ka sa pamilya mo or sa kaibigan mo or sa mga yung time na tao mga nakakakilala sa'yo ng nakakaalam sa sitwasyon mo na meron ka. Kasi iba yung paniniwala mo, iba yung side story mo, yung story din ng mga taong nakakakita sa'yo. So, ano ba sa tingin mo yung time na ganito ba ang ugali ko nung karelasyon kasi maghingi ka ng opinion ng ibang tao. Kasi iba yung ikaw lang ang nag-iisip eh, di ba? Malamang na pag ikaw tiningnan mo lang yung side mo, ikaw ang biktima. Pero hindi mo na alam na ikaw pala ang meron nagbibigay ka ng hindi magandang kung ano man yun. Kaya makapag-usap ka sa pamilya mo or sa mga tao at mag-throwback ka. Okay, balikan mo yung istorya mo, yung pagkabata mo, o yung mismong yun. Magtanong ka sa mga kaibigan mo, sa parents mo, or sa mga classmate mo, sa close friend mo, best friend mo. And then, pangatlo, silipin mo ang album mo nung pagkabata or yung picture, no, kung sino ba yung karelasyon mo ng time na yun na nagbigay sa'yo ng trauma. Hindi mo lang kasi alam, Cancer, na yung sa paggawa mong ganyan, nagkakaroon ka ng banal na tungkulin. Kasi, mahirap i-explain pero ang soul mo ang nakakaintindi niyan. At hindi naman ito para sa iisang Cancer lang, Kaya kung gusto mo Cancer, halughugin natin ang iyong buhay. Mag-request ka lang kung gusto mo video call, mag-spiritual counseling ka sa akin para matulungan kita, maalis mo ang iyong yung mabigat na bagahe na hindi mo nasabi sa kahit kanino. At yan ang, kumbaga, yung trauma yan, minsan nakatanim na yan sa ilalim ng kaibuturan ng iyong isipan. At pag naging spiritually awakened ka, dyan lang lalabas yan. Karamihan sa mga tao nagiging spiritually awakened, doon lumalabas yun eh. Kasi nagkakaroon ka na ng kamalayan. At yun hindi ang napaglalabanan ng karamihan. Kaya sinasabi na, many are called, few are chosen. Kasi masakit tanggapin ang pangit na ugali mo, ang pangit na kaganapan, pero kailangan mong tanggapin yun. Yun,
And then, so yan ang tatlong bagay na kailangan mong gawin at matutulungan ka ng iyong gabay. Okay? Kapag nakita mo yung mga angel number na yan sa orasan, mag-journal ka, ilagay mo, gumawa ka ng sarili mong validation sa mga angel number na nakakita mo. Actually, ang synchronicity, hindi ko talaga masabi-sabi yan. I'm sorry, Cancer. So, yung synchronicity na yan, meron din sa mga kanta. Binibigyan ka rin ng mensahe. At yung mga umiikot na kanta sa isipan mo, huwag mong babaliwalain yan, mga nakikita mong slogan, na nababasa mo sa internet, sa libro, nakikita mo sa comics, kung ano man, anywhere. Mga nakapaskil na poster dyan, makakita mo, minsan may taong dadaan, maririnig mo lang yung ganitong pag-uusap. Lahat yun, nagsisynchronize sa'yo. Kaya kailangan i-journal mo para malaman mo, kasi ang mga gabay natin, ganyan sila na magbigay sa atin ng mensahe. Kaya kung hindi ka aware, mapapalagpas mo yan. Okay? So, sinasabi dito sa'yo, no, na yung mga angel number, mga ganyan sa orasan, nakita mo, kailangan, kumbaga, take some time to reflect. Alam mo yan, Cancer? Kasi kailangan mong ma-heal din ang sarili mo. Kaya, hindi ka pwedeng pumasok sa panibagong relasyon, katatapos mo lang dito, or hindi mo pa nalilinis yung dati mong feelings, damdamin, or sitwasyon, tapos papasok ka na naman sa panibago. Magiging problema at problema mo na naman yan. Kailangan meron ka talagang self-awareness. Kilala mo ang sarili mo para sa susunod na relasyon na papasukan mo, hindi na mauulit yung mga pagkakamali mo. So, ganun lang sinasabi sa iyo ng angel number mo. Okay? So, marami kang pagsubok na mararanasan pa sa buhay mo. At saka kung nais mong kumonekta sa iyong gabay, mag-meditation ka. Okay? And pwede rin kitang matulungan dyan. Kumukonekta rin ako sa mga gabay natin. Gabay nyo. Okay? And para ma-heal mo ang sarili mo at maisaayos mo ang buhay pag-ibig mo, at maraming paraan, Cancer, para ma-overcome mo. Pwede ka magsimba, mag-reflect sa simbahan. Kasi iba kasi ang pagsisimba eh. Isipin mo na lang, pag pumunta ka sa simbahan, makakapag-concentrate ka ba? Hindi. Marami ka pang makukonsume na oras. Pagbangon mo, mag-aayos ka pa, maliligo ka, sasakay ka pa. Tapos pagdating mo sa simbahan, mainit, maraming tao, mga sari-saring amoy, paypay dito, paypay doon. Tapos yung iba, hindi pa nagdo-donate. Alam mo yun, marami kang makikita. Sari-sari. Unlike na, kahit na hindi ka na magsimba, sinasabi nga, di ba, ni Jesucristo, no? Kung paano tayo magdasal. When we pray, we must pray to God. We must not pray to impress other people. Hindi mo na kailangan pumunta sa simbahan para mag-ayos, magpabango, or hindi mo sila kailangan impress sa ayos mo na, at nagpupunta ka sa simbahan para, ano pala siya, mas madasaling tao. Hindi. Yung tao lang ang gumagawa ng ganyang klaseng image. Pero ang Panginoon, ang turo niya, go to your room, close the door, and pray to your Father in secret. Pero, nakasulat yan sa Biblia. Actually, sa Matthew siguro 656 ata yun. Ganon din, ang angel number. Bibigyan ka ng numero 656 or 848. Katulad niyan, no? So, kailangan i-research mo yan. Hindi lahat kasi maraming angel number, depende yan. Sa akin, noong una, ganyan ako. Pero later on, sinabi sa akin ni Jesucristo na you are mine. So, nag-start na ako. Nauna kasi sa akin ang experience bago ang kung ano-ano. Kaya ngayon, sinabi sa akin ni Lord na i-employed niya ako. Ganito ang way na pag-reading mo. Ihatid mo sa kanila. At binabase ko sa inyo, sa Biblia, ang mga angel number. Just like ng 888, 888. Meaning niya si Jesucristo. Ang number 3 din, Ascendant Master. So, Mama Mary, kung sino man ang ano nyo. So, ngayon, yan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi mo kailangang pa-impresa ng mga tao para lang magpakitang gilas ka sa kanila para sa puriin ka. No, hindi. Kaya sinasabi, pumunta ka sa sarili mong kwarto, pagising mo sa umaga. Lord, thank you. Maraming salamat at nagising ako. Maraming salamat at meron akong hininga. Diyan lang, sa ibabaw ng kama mo. Na sinasabi sa Matthew, go into your room, close the door, and pray to your Father in secret. And sa Biblia din kasi, hindi mo kailangan na intindihin ng literal yan. Meron yung mga hidden meaning na kailangan ikaw ang humalukay. Ngayon, kapag ka
talagang naabot mo na ang samadhi na sinasabi ko, yung third eye mo at ang iyong crown chakra, diyan mo pakikilusin kasi ang intuition mo. And then, para magkaroon ka ng pakikiramay, compassion, ibababa mo yung life energy, which is yung kundalini energy sa iyong heart. So, from heart, throat, third chakra, upper chakra mo yan. So, kailangan mas diyan ka makaka-receive ng discernment at maiintindihan mo ang nangyari, ang istorya ng Bible. So, ikaw ang meron kang sariling validation na makakita dyan. Kaya sinasabi pag when you pray into your room, yung into your room is yung inner kasi ang katawan natin, kingdom of heaven. Diba? Yan ang sinasabi ni Jesucristo. Our body is a kingdom of heaven. Kaya yan ang inner room mo. Tapos pag sinat mo when you shut the door and pray to your Father who is in secret, yung shut the door, ibig sabihin yung utak mo, wala kang ibang iisipin. Kumbaga, ang tawag dito, magiging empty ang laman ng utak mo. At doon mo makakita ng kung sino talaga yung amang hari. So yan ang meaning niyan. Kaya kailangan i-validate mo rin yung mga nakikita mo, nababasa mo sa Biblia. Kung paano mo yung Kasi ang inner rooms means your mind. Shut your door, meaning itigil mo ang pag-iisip ng kung ano-ano. Kasi pag nagme-meditation ka, ay, mamaya, ano ba lulutuin ko? Mamaya, maglalaba ako. Ay, mamaya, mag-grocery ako, bibili ako ng Busy. Busy ang utak natin eh. Kaya kailangan, ipatigil mo, shut your door nga eh. Itigil mo ang pag-iisip ng kung ano-ano. Saka mo ngayon kausapin ang Father, si God. Kaya Cancer, ang buhay natin dito sa mundo, marami talaga mga synchronicity. Meron ka pang past na konektado yan sa future events ng buhay mo. Kaya, ang mission mo, makikita mo rin yan sa mga sinishare ko dito sa aking YouTube channel, Kaya, kung ikaw ang Cancer na since 2020, 5 years na po ako nag-upload, pero hindi nga lang regular, Kasi hindi naman ito ang main na trabaho ko. At kailangan kong balansehin ang mission ko at ang sarili ko rin. Hindi yung puro trabaho lang. Kailangan balance talaga. Kaya hindi ako palagi nag-upload na at hindi ko minamaster, hindi ko sinasamba ang pera, hindi ko rin sinasamba ang YouTube channel nito, ang mga views. No. Dahil ang sinasamba ko ang Panginoon lang. Kaya wala akong obsession sa mga views, wala akong obsession kung ilan na magsasubscribe sa akin. Obsessed ako sa Panginoon dahil siya ang nagmo-mold sa akin. Kaya ikaw rin, Cancer, yan ang advice ko sa'yo para mailabas mo yung tunay na potential mo. Hindi lang kayong Cancer, lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel, sa lahat ng mga zodiac sign, yan talaga ang gusto kong nyo para mailabas nyo ang inyong potential, maging less suffering na kayo. At ang less suffering naman kasi, hindi naman ibig sabihin yayaman kayo. Ibig sabihin, makukontento kayo kung ano ang meron kayo. Let's say, meron kang isang saging, kontento ka na dyan. Kasi magugulat ka, kaninang umaga, isang saging lang ang kinain ko, bakit parang hanggang hating gabi, busog pa rin ako. Ngayon, tubig lang ang ininom ko, bakit hanggang hapon, busog pa rin ako. Yun eh. Yun ang blessings ng Panginoon. Hanggang saan ka makukontento sa binibigay niya. Pag materialistic ka, pag sasambahin mo ang pera, tingnan mo yung mga ibang YouTuber. Sige, upload ng upload. Mga nonsense yung ina-upload. Wala silang pakailam kung mag-evolve kayo, kung mailabas nyo yung potential nyo. Wala silang pakailam. Basta sila kumikita, nag-aano sila, nag-share sila, pero wala naman silang magandang intensyon. Kaya isa rin yan, Cancer. Maring eto, YouTube channel ang pinag-uusapan natin, pero sa everyday life, kailangan magkaroon ka ng compassion sa mga tao na nakakasalamuha mo dahil konektado rin yan sa pananalapi mo, sa love life mo, sa buhay mo, sa buong buhay mo. Lahat tayo, hindi lang ikaw, Cancer. Okay? So, ayan Cancer, yan ang mga mensahe na hinatid ko sa'yo.
sinabi na meron kang 3 bagay na dapat gawin, depende kung anong oras na nakakita mo, at gumawa ka ng sarili mong validation sa mga angel number. Okay? At para maka-connecta ka sa gabay mo, mag-meditation ka or mag-prayer ka. At kailangan kasi dyan, tuloy-tuloy, walang palya. Hindi yung parang, trip ko ngayon trip ko ngayon ganito. No, kailangan tuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy din ang communication nyo sa Panginoon, sa universe, sa gabay mo, sa guardian angel. Okay, Cancer? So, Cancer, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. At hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.